Magandang gabi po sa inyong lahat at mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, live po na narito na yung ating 11 p.m. update dito sa bagyong si Tino na may international name na Kalmegi. So as of 10 p.m. nga po, huling lokasyon ng bagyong si Tino ay nasa may katubigan po ng Araceli sa lalawigan ng Palawan. Taglay ni bagyong Tino ang pinakamalakas na hangin na umaabot po ng 120. So ito po siya ngayon nasa 120 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na nasa 165 kilometers per hour. At ito ay kumikilos, mabilis na po itong kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Nagkaroon na po ito ng 6 na landfall. No? Una po dito sa Maysilago, Southern Leyte, at sumunod po sa Bourbon, sumunod ay sa Sagay, pang-apat sa San Lorenzo, Guimaras, pang-5 sa Iloilo City at kaninang 7:30 p.m. tumama po yung sentro ng mata ng bagyong Tino sa bayan ng Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Posibleng magkaroon pa ito na isa pang landfall kung sakaling tatama po ito sa isa pang isla somewhere po dito sa may northern part ng Palawan. Samantala, minomonitor din natin yung bagyo po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Halos 1,795 kilometro po ito silangan ng northeastern na Mindanao. Sa pagtatapos po ng update ko ay magbibigay po ako sa inyo ng posibleng track nitong bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan kasi natin na papasok po yung bagyo sa labas ng PAR bandang weekend po, posible po Sabado. Samantala, narito po yung ating latest track ng bagyong Tino. Makikita po natin, ito ay patungo na dito sa may northern part ng, nandito na po siya sa may hilagang bahagi ng Palawan. At bukas ng umaga, ito po ay nasa may El Nido na sa Palawan. Pagdating po ng gabi ng Miyerkules or bukas, ito po ay nasa 405 kilometro na kanluran ng Coron sa Palawan. At kinabukasan naman po or sa Huwebes ng umaga ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya mag-ingat po lalong-lalo na itong nasa northern part ng Palawan dahil ito po yung ating inaasahan na muling or maapektuhan nitong bagyong si Tino. Signal number 4 ngayon sa northernmost portion ng Palawan, kasama dyan itong Kalamian at Cuyo Island. So dyan na po kasi papunta yung sentro ng bagyong si Tino. Signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan, northernmost portion ng Aklan, yung Antique kasama yung ito po, yung Kaluya Island. Nasa may southern part po ito ng Oriental at Occidental Mindoro. Signal number 2 naman sa southwestern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, central portion ng Palawan, kasama rin po ang Cagayan Silio. Gayon din yung nalalabing bahagi ng Aklan, kasama din yung central and western portion ng Capiz, central and western portion nitong Iloilo, lalawigan ng Guimaras, central and southern portion ng Negros Occidental. Habang signal number 1 po sa southern portion ng Quezon, kasama din itong southern portion ng Marinduque, kasama yung nalalabing bahagi ng Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, kasama ito pong Lubang Island. At gayon din itong southern portion ng Palawan, Masbate kasama yung Burias at saka Ticao Island. So dito po ito sa may Masbate area. At ang buong lalawigan pa rin ng Cebu kasama yung Bantayan Islands, Negros Oriental at nalalabing bahagi ng Negros Occidental. Yung mga lugar kung saan nakataas pa rin yung ating mga tropical cyclone wind signal, lalong-lalo na po yung number 3 at number 4, ay mag-ingat pa rin po no, dahil inaasahan pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyong si Tino. Itong mga lugar po saan nakataas yung signal number 1, posible po sa mga susunod na update natin, mamayang alas 2 or bukas po ng bukas ng alas 2 or bukas ng alas 5 na umaga, posibleng maalis na po itong ating mga tropical cyclone wind signal, lalo na po dun sa number 1. Samantala, yung mga lugar po na walang nakataas na tropical cyclone wind signal, posible pa rin magkaroon ng mga pagbugso ng hangin. Ngayon po, no, may nararanasan pa rin pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, kasama din itong Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental. Bukas naman, araw ng Miyerkules, posible po na mabawasan na talaga yung mga lugar na may mga tropical cyclone wind signal, pero posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Biliran, Leyte at Zamboanga Peninsula. At Thursday po, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Tino, pero dulot po ng
ating northeast monsoon o amihan, gayon din yung shear line at yung trough o mga kaulapan na dala ng bagyong Tino. Sa Huwebes, posible pa rin na may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan kasama yung Babuyan Islands. Malaking bahagi ng CAR o ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. So malaking bahagi po ng Luzon sa Huwebes, posibleng may mga pagbugso pa rin ng hangin dulot po ng trough or extension ng bagyong si Tino, gayon din yung northeast monsoon o amihan at ng shear line. Samantala, ito po yung ating inaasahang mga malalakas na mga pag-ulan na dulot po ng bagyong Tino. Mapapansin po ninyo, itong area ng Palawan, lalo na po yung sa may, kasama po yung Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, bahagi ng Panay Islands, Negros Occidental at Romblon makararanas pa rin ng more than 100 mm rain. So maraming malalakas na mga pag-ulan pa rin po na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang maaaring maranasan dito po sa bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, dulot po ng bagyong si Tino. Pagdating po ng araw ng Huwebes, posibleng mababawasan na po yung mga lugar na may mga malalakas na mga pag-ulan. Possible po yung trough o mga kaulapan na dala ni Tino ay magpapaulan pa rin, lalong-lalo na may bahagi po ng Northern Palawan kasama yung Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Sa Quezon po, bukas hanggang Huwebes, posible pa rin may mga pag-ulan. Dulot naman ito ng shear line. Yung shear line po, ito yung bangga ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot po ng mga malalakas na mga pag-ulan. Dito naman po tayo sa tinatawag nating storm surge. Ang storm surge po, ito po yung daluyong. Ito yung malalaking pag-alon, mas mataas kaysa sa normal na pag-alon ng karagatan, lalong-lalo na po sa mga baybay dagat, dulot ng papalapit po na bagyo. So ito pong lugar ng Antique, particular na itong Kaluya Islands, Oriental Mindoro at northern part ng Palawan, posibleng more than 3 meters po, may 3 metro, ang posibleng pag-alon or sa may baybay dagat. So mag-ingat po lalong-lalo na yung mga komunidad na nasa baybay dagat po, particular na nga dito sa area ng northern Palawan at ilang bahagi ng Oriental Mindoro at Antique. Gayun din po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, ito po sa may southern part, at gayon din dito sa may area ng Cagayan Silio, maging ilang bahagi pa rin ng Panay Island, bagamat palayo na po doon ng bagyo, posible pa rin na makaranas ng mga matataas na daluyong na dulot ng bagyong si Tino. So sa mga kababayan po natin na nasa mga baybay dagat, ay maiba yung pag-iingat. Kung maaari po ay iwasan muna na manatili sa mga baybay dagat po na inyong mga lugar. Dito sa kung saan nakataas po yung ating storm surge warning. Samantala po sa gale warning naman, ito yung mga lalaking pag-alon sa gitna po ng karagatan, particular na po dito sa area ng Northern Palawan, Southern Coast ng Occidental Mindoro, Western Coast ng Aklan, Antique at Southern Coast ng Iloilo. Dito po sa area na ito ay delikado pa rin maglayag. Yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, dahil inaasahan pa rin natin yung malalaking mga pag-alon dulot ng bagyong Tino. Lalong-lalo na po yung maliliit na mga bangka ay wag mo na pong pumalaot sa bahaging ito ng ating bansa. Sa may southern part ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Panay Islands. At inaasahan pa rin natin na hanggang sa maalong karagatan na mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa may northern part, dulot ng northeast monsoon, posible pa rin po yung malalaking pag-alon ng karagatan. Kaya mag-ingat po, bagamat wala tayong gale warning dito sa may northern part ng bansa, ay posible pa rin yung mga malalaking pag-alon na dulot ng hanging amihan. Dito naman po sa silangang bahagi yung shear line. Samantala, as of 11 p.m., ito po yung mga lugar ko sa may nakataas naman na heavy rainfall warning. Ito po yung babala natin sa loob na 3 oras. Posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Palawan. Dito po sa may Occidental Mindoro, Panay Island at itong area ng Negros Island Region. Posible pa rin po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa dulot ng malalakas na mga pag-ulan na dala ng bagyong Tino. Samantala, balikan po natin yung isang bagyo po na ating minomonitor. Nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ating 11 p.m. na track, naglabas po tayo, nag-issue tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Ito po yung ating impormasyon kapag merong bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility within 5 days. Ito po yung ating latest track. Makikita po natin, posibleng pumasok bilang isang typhoon or super typhoon category, itong bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility, posible po gabi ng Biyernes, so this Friday, November 7, or umaga po ng Sabado, November 8. Base po sa track natin, although hindi pa po ito umaabot ng ating ng Luzon,
ay posible po kung papatuloy po yung ganitong direksyon, posibleng maapektuhan ng bagyong papasok po ng Philippine Area of Responsibility na tatawagin po nating UAN, letter U na po tayo, itong bahagi ng Northern Luzon. May posibilidad pa rin na medyo magbago po yung track na to dahil po medyo malayo pa siya. Pero sa ngayon po, ito po yung nakikita natin na posible pong maging direksyon nitong bagyong papasok ng Philippine Area of Responsibility. Mag-update po tayo ulit kung may magkakaroon man ng mga pagbabago ng track itong papasok naman na bagyo. So posible po makaapekto to sa ating bansa, particular na sa may hilaga at gitnang bahagi ng Luzon this coming weekend hanggang early next week, mga Lunes or Martes. At patuloy nyo pa rin pong sundan yung Pag-asa sa ating iba't ibang mga social media platforms, X,